Masayang araw, mga ka-PL! O sa mga hindi po nakapanood ng live stream ko kanina, tulad nga ng ipinangako ko sa inyo na i-upload ko po itong maikling video ni Vice President Sara Duterte na nagpasakit po sa ulo ng mga bangag. O eto na, ibibigay ko po sa inyo, mga ka-PL. Sa palagay ko, totoo nga yatang pinasakit ni BP Inday Sara ang ulo ng mga bangag, mga ka-PL. Bakit ko nasabi? Bago po ang video, basahin ko lang po itong na-post po ng SMNI. Eh, antindi ba naman ng mga binanaan ng mga banat ni Inday, mga ka-PL, sa press con niya kagabi na sige, ilalabas ko yung video. Ha? Hindi naman siya nananakot, pero totoo lang yung sinabi niya na meron pa nga siyang hawak na video. Eh, anumang oras, pwede niyang ilabas yun. Oh. Basahin ko muna ito, mga ka-PL, bago po yung video, ha? O, ang sabi po sa SMNI, o, ayan, o. Oh, just in. O, kita nyo na. 2 oras pa lamang po ang nakakalipas mula nang mai-upload po o na-post ng SMNI itong balitang ito. Oh, 700 million pesos budget ng Office of the Vice President para sa 2025 na is dagdagan ng Senado ayon kay dating Senate President Mig Zubiri, mga ka-PL. O, ayan. Hindi kaya napag-utusan itong si dating Senate President Mig Zubiri na sabihin mo nga na ha? Gusto mong dagdagan yung 700 million pesos na budget ng OVP para sa year 2025. Nang sa ganon, matigil na itong pangalawang Pangulo sa mga pananakot niya sa amin at sumasakit na yung ulo namin. Hindi kaya ganon, mga kababayan? Ano sa palagay, sa palagay ninyo? O ayan, hindi pa nga nagsalita ng masakit yung pangalawang Pangulo. Sinabi niya pa lang yung totoo. Hindi pa galit yan. Nataranta na kayo. Kawawa naman to mga taong ito, mga ka-PL. Sabagay, sinong hindi matatakot? Totoo yung sinasabi ng pangalawang Pangulo. Kung matuluyan niyang ilabas ni Inday yung video, naloko na. Biglang mapapalipad sa ibang planeta si Dayunyor. Ito na yung video. Mga ka-PL, na ipinangako ko po sa inyo. Pinasakit po ni VP Inday Sara ang ulo ng mga bangag. Siyempre, pag sumakit yung ulo, nung pinaka-bangag, yung pinaka-pinuno ng mga bangag, mga kababayan, sakit po lahat ng ulo ng mga, ng mga alipores niya. Ganon. Ito na yung video. Panoorin na po natin. Sorry, we know we have asked this to you a lot of times and we will be asking this again. Kasi kagabi lang may sinabi si former Senator Trillanes ng articles of impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong ugong-ugong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung meron mang impeachment, naririnig nila, sa'yo daw po. So sorry, we have to ask you again, ma'am. Kinote ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya nagsimula yan. I-quote ko ulit para ito yun, Inquirer ito, yung kinuha ko. Pero I think kinary din siya ng iba't ibang media outlets. The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution
because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. And then yes, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko. Sasabihin ko kung sino. So, iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang, I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. Kasi ang dami nyo ng materials. Pag inubos natin lahat ngayon, wala na yung trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, ano po yung trabaho ninyo? Wala na kayong balita. Hindi. Hindi. Alam niyo naman eh. Gusto niyo lang manggaling sa akin. We know the person. Alam niyo kung sino. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Pero mamaya na kasi hindi, meron kasi siyang kwento eh. Kasi hindi pa kasi lumalabas. So hindi ko malabas yung kwento. So, itong hearing ka lang dito. Sa quad ko? Sa current hearing mo ba sa good government ko ba lalabas? O sa quad ko? As a good government. About sa akin, wala naman ako doon sa Quadcom eh. I think sinubukan natin ni Trillanes yung sabi niya mas masahol pa ako kay PRD. Kasi hindi niya ata ma-prove. So, tinigilan niya ako doon sa EJK. So may na-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung hinihintay nyo na kwento, may na-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin. Pero, Coming from him? Directed, related sa kanya. May video pa yun eh. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Anong video, ma'am? Alam niya naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa Ma'am, akin. hindi po. JC, alam mo. Oh. No, we don't. Antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos, pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yun kasi ako yung ako yung may alam. Hindi, iba pa. Iba pa. Yeah. Hindi ito yung pulveron. Hindi din. Hindi din. Oo. politician. Wala na bang question? Ano na ito? Ma'am, Fishing so- na ito. Next question. Fishing.